Magandang mapagpalang araw sa ating lahat na naririto. So bago tayo magtungo sa ating formal na pagtatalakay, magsitayo muna ang lahat para sa panalangin. So sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin nawa ang ngalan ni Jesus, ngayon at magpakailanman siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so magsiupo na ang lahat. So, ngayong araw tayo ay tutungo sa panibagong paksa na ating tatalakayin. Pero bago tayo magtungo sa panibagong paksa, balikan na muna natin ang ating huling itinalakay. So, sino sa inyo ang nakakaalala ng ating huling tinalakay? Mr. Arroyo? Tama! So, ang ating huling tinalakay ay tungkol sa tungkulin ng wika. So, sabi natin, ang wika ay isang napakahalagang instrumento para maipahayag sa tao ang ating opinyon, ang ating saloobin. So, yun ang pinakagampanin o tungkulin ng wika sa atin. So, ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol naman sa antas ng wika. So, syempre sa pagtatapos ng ating talakayan para sa ating layunin pang pagkatuto, ikaw ay inaasahang matukoy ang iba't ibang kategorya ng antas ng wika. Dahil sa pagtatalakay natin ngayong araw, ay aalamin natin kung ano-ano nga ba ang iba't ibang antas o kategorya ng wika. At pangalawa ay maunawaan ang ginagampanan at kahalagahan ng wika sa pang-araw-araw na buhay. At syempre, pangatlo ay makabuo ng isang sulatin gamit ang iba't ibang antas ng wika. So syempre, mahalaga na ang ating matutuhan ngayong araw ay mai-apply rin ninyo o magamit ninyo. So yan ang ating mga layunin pampagkatuto. So hayaan ninyong simulan ko ang ating pagtatalakay sa isang salaysay ni Tumangan taong 1986. So ayon kay Tumangan, ang wika ay mahalagang bahagi ng lipunan sa dahilang ito ang kasangkapan sa pakikipagtalastasan. So katulad ng ating natalakay noong nakaraang araw, sabi natin ang wika ay isa sa napakahalagang instrumento para makipagkapwa-tao, para makihalubilo sa ibang tao. So yan rin ay pinatunayan ni Tumangan ayon sa kanyang salaysay. So ngayon, katulad ng tao, ang antas ng wika o ang wika ay nahahati rin sa iba't ibang kategorya ayon sa kaantasan nito. At sa katunayan, ang antas ng wikang madalas na ginagamit ng isang tao ay isang mabisang palatandaan kung anong uri ng tao siya at kung sa anong antas panlipunan siya kabilang. So nangangahulugan na kung ano ang gamit na wika ng isang tao, maaari nating malaman kung anong uri siya ng tao o kung saang estado siya kabilang. Kung mayaman ba siya, kasi minsan, maaari natin matukoy ang isang tao halimbawa sa paggamit niya ng mga sosyal na wika. So masasabi natin na parang galing siya sa mayaman na pamilya. So ganun ang ibig sabihin nito, na sa pamamagitan ng paggamit ng wika, matutukoy natin ang identidad o pinanggalingan ng isang tao. So mayroon tayong iba't ibang kategorya ng antas ng wika. At ito ay nahahati sa dalawang kategorya, ang formal at di-formal. Sa formal, dito nakapaloob ang wikang pambansa at wikang pampanitikan. Samantalang sa di-formal naman, dito nakapaloob ang wikang balbal, lalawiganin at kolokyal. So ngayon, iisa-isahin natin ang mga ito. So ang unang kategorya ng antas ng wika ay ang formal. Ito ay ang salitang standard dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na ng mga nakapag-aral ng wika. Kumbaga sa madaling salita, ang formal na wika, ito yung malawakang wika na ginagamit at nauunawaan ng maraming tao o ng mga mamamayan. So katulad na nabanggit ko kanina, ang formal na wika ay nahahati sa pambansa at wikang pampanitikan. Ngayon, ano ang wikang pambansa? Ito ay mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa lahat ng mga paaralan. Ito rin ang wikang kadalasang ginagamit ng pamahalaan at itinuturo sa mga paaralan. Ito ay may kahulugang denotasyon. Tandaan mga mag-aaral, ito ay may kahulugang denotasyon. Kapag sinabi natin kahulugang denotasyon, nangangahulugan na ang mga salitang pambansa ay matatagpuan sa diksyonaryo. May malinaw at may tiyak na kahulugan. At yan nga ay matatagpuan sa diksyonaryo. Yun ang kahulugan ng denotasyon.
So bilang halimbawa ng wikang pambansa ay ang mga salitang bandila, larawan, kulambo, lagare, kisame at manika. So ilan lamang yun sa mga salita o wika na halimbawa ng pambansa. Ngayon magtungo tayo sa pangalawang uri o antas ng wika na nakapaloob sa formal na wika. Ang pangalawa ay ang pampanitikan. So ito naman ang mga salitang ginagamit ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan. Ito rin ang mga salitang matatayog, malalalim, makulay at masining. Kung kaya sa lahat ng antas ng wika, sinasabing ang pampanitikan ang gumagamit ng mga pinakamalalalim tulad ng idioma at tagumpay. Ito rin ay may kahulugang konotasyon. So, kanina, ang wikang formal or wikang pambansa ay mayroong denotasyon na kahulugan. Pero ngayon, ang pampanitikan ay may konotasyon na nangangahulugan na hindi literal ang kahulugan niya o kumbaga may nakatagong kahulugan. So, ganun ang pampanitikan. So, bilang halimbawa nga ay ang bugto, na ang kahulugan naman ay nag-iisa, makitil na ang kahulugan sa literal, no, ay mapatay, mag-irog, ang kahulugan ay magkasintahan at marami pang iba. So, yan lamang ay ilan sa halimbawa ng mga pampanitikan na salita na kumbaga may nakatagong kahulugan. At yan pa ang ilang halimbawa ng mga salita o ng mga paranilang pampanitikan. So ngayon magtungo tayo sa pangalawang kategorya ng antas ng wika, ang di-formal. So kanina napag-usapan natin ang formal na kinapapalooban nga ng pampanitikan at pambansa, ngayon dito na tayo sa di-formal. So ang di-formal ay mga salitang karaniwan, palasak, pang-araw-araw na madalas natin gamit sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan. So, ang mga nakapaloob naman sa pangalawang kategorya kung saan ang di-formal ay ang lalawiganin, kolokyal at balbal. So, una natin pag-usapan ay ang lalawiganin. So, ito ay mga bokabularyong dialectal. So, mga bata o mga mag-aaral, ano ba ang kahulugan ng salitang dialectal? Miss Tadeo. Okay, tama. So, ang dialectal, nangangahulugan na ginagamit ito sa partikular na pook o lalawigan lamang. Makikilala rin ito sa pagkakaroon ng kakaibang punto o ang tinatawag ng marami na tono. So, mapapansin natin na bawat lugar o bawat lalawigan ay mayroong iba't ibang tono o punto ng pagsasalita. Yun ay ilan lamang sa katangian ng lalawiganin na salita. Kumbaga, bawat lalawigan ay mayroong wika, mayroong ring sariling pamamaraan o tono o punto ng pagsasalita. So, ilan sa inyo ang may alam ng ibang tono o punto ng ibang lugar? Miss Ablay? Okay, tama ang iyong naturan. So, iyan lamang, mga mag-aral. Yung naturan ni Miss Ablay ay ilan lamang sa halimbawa ng lalawiganin na salita. So, ang ilan pang halimbawa ay ito. Kung sa Tagalog, sinasabi natin aalis, sa Ilocano, pumanaw, sa Cebuano, mulakaw, at sa Bicolano, mahali. No? At pangalawa, kanin, kung sa Tagalog, sa Ilocano, inapoy, sa Cebuano, kanon, at sa Bicolano, maluto. So, ito pa yung ibang halimbawa ng mga lalawiganin. So, ang tatandaan lang natin sa lalawiganin na wika o salita, bawat lalawigan ay may kanya-kanya ring salita o punto ng pagsasalita. Ang pangalawa naman sa di-formal ay ang kolokyal. Ito'y mga pang-araw-araw na salita na ginagamit sa mga pagkakataong informal. Maaring may kagaspangan ng kaunti ang mga salitang ito. So, ang ilang halimbawa ng kolokyal ay ang sumusunod. So, tandaan lamang natin dito, mga bata, na sa kolokyal, ito yung antas ng wika na parang pinapaikli na lamang ang salita para mas madaling sabihin. Halimbawa, sa'yo, na dapat sa iyo. Kumbaga, inalis na ang letrang I. Sing, tapos numerong 2, na ang kahulugan ay sing-sing. So, para lamang mas mapaikli pa ang salita. At marami pang halimbawa ng salitang o ng wikang kolokyal. So, dito naman tayo sa pangatlo, ang wikang balbal. So, ito ang tinatawag sa Ingles na slang. Sa mga pangkat nagmumula ang mga ito
upang ang mga pangkat ay magkaroon ng sariling code. Kaya nga minsan, di ba, or na pakinggan na rin ninyo ang salitang gay lingo. So yun ay isang lingwahe ng mga beki o ng mga bakla na nakatira sa lipunan. So yun ang ginagawin nila. So sa lahat ng antas ng wika, tandaan na ang balbal na wika ang pinakamababang antas ng wika. At ito rin ang wikang pinakadinamiko o singaw ng panahon. Bakit singaw ng panahon? Kasi ito yung antas ng wika na nabubuo lamang sa isang partikular na panahon. At yan ang wikang balbal. So ang ilan sa halimbawa ng wikang balbal ay ang parak na ang kahulugan ay pulis o lespo. Ang salitang balbal ng pulis ay lespo. Iskapon na ang ibig sabihin ay takas ng bilangguan. Estopwa na ang kahulugang naglayas at yan pa ang ibang halimbawa ng salitang balbal. Naiintindihan ba mga bata, mga mag-aral? Okay, so malinaw naman. So ngayon tayo ay magtungo pa rin. So ang ilan pa rin halimbawa ng salitang balbal ay najuntis, na ang kahulugan naman ay nabuntis. So Jollibee, no? Jollibee. Po na dapat po. So yan ang mga halimbawa ng salita o ng wikang balbal. So katulad ng nabanggit ko kanina, mahalaga na ang inyong natutuhan ngayong araw ay magamit rin. Pero bago ko sa inyo ibigay ang inyong gawain, malinaw ba ang lahat? Okay, so yan. So dahil sa malinaw naman na ang lahat, ibibigay ko na ang inyong gawain. So sa isang buong papel, sumulat o bumuo ng isang usapan gamit ang sumusunod na salita. Tena, nagsusunog ng kilay, kamo, beke, iniibig, kaklase, asignatura, standby at pagsusulit. So yan po mga mag-aaral ang gagawin ninyo. So may katanungan ba o malinaw naman ang lahat? So dahil sa malinaw naman ang lahat, so dyan magtatapos ang ating pagtatalakay. So maraming salamat sa pakikinig. So maaari na ninyong gawin ang inyong gawain. Pero bago ang lahat, dahil sa oras naman na, tayo ay magkaroon na ng panalangin muna. So magtayo muna ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin nawa ang ngalan ni Jesus, ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat. Magkita-kita muli tayo sa susunod na araw.